Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. At narito ang update sa Bagyong Goryo ngayong August 13, 2025, araw ng Miyerkules. Ngayong umaga, patuloy nating binabantayan ang Typhoon Goryo na kasalukuyang papalakas ng hangin at ulan sa extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 4 ng madaling araw, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 190 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. May taglay itong lakas na hangin na 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na umaabot sa 170 kilometro kada oras. Habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung mapapansin ninyo mga kababayan, ito ay halos kasing lakas na mga bagyong karaniwang nagdadala ng malalaking pinsala sa mga bubong at ekstruktura, lalo na sa maliliit na isla tulad ng Batanes. Sa kasalukuyang nakataas ang signal number 2 sa Itbayat, Batanes, habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Batanes. Ibig sabihin, asahan na ang malalakas na hangin at bugso sa loob at susunod ng 24 oras na maaring magdulot ng pagkasira ng ilang kabahayan at infrastruktura lalo na gawa sa light materials. Sa karagatan, napakataas ng alon na inaasahang aabot hanggang 9 na metro sa paligid ng Batanes at 4 hanggang 6 na metro sa Baboyan Island. Ito po ay napakadelikado para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Kahit ang malalaking barko ay maaring maapektuhan ng lakas ng hampas ng alon. Kaya kung may plano kayong pumalaot, ipagpaliban po muna. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa kikitain. Ang ulan na dami ay mula 50 hanggang 100 millimeters ang posibleng bumuhos sa Batanes at Cagayan ngayong araw. At sa mga bundok at gilid ng dalisdis, mas mataas pa ang dami ng ulan. Mataas ang panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa, kaya agad maghanda ng evacuation plan. Bagaman nakatuon sa extreme northern Luzon ang direktang epekto ng bagyo, mararamdaman din ang hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas na magdadala ng mahihina hanggang katamtamang pag-ulan, minsan ay may kasamang pagkidlat at pagkulog. Ayon sa Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Warning Center, nananatiling typhoon strength si Goryo at posibleng bahagyang humina paglapit sa Taiwan Strait, ngunit mananatili pa ring banta hanggang sa lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na 24 oras hanggang 36 na oras. Kung ihahambing natin sa mga nagdaang bagyo, mas mabilis ang galaw ni Goryo, kaya mas kaunti ang oras para maghanda pero mas concentrated ang lakas nito. Mga kababayan, manatiling nakatutok sa opisyal na ulat ng Pag-asa at local DRRMO. Ihanda ang mga flashlight, power bank, sapat na pagkain at inuming tubig at siguraduhin na ligtas ang inyong pamilya at alagang mga hayop. Para sa mas malinaw na updates, manatili dito sa Pilipinas Weather ngayon. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi kayong handa sa anumang panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ingat!